Hello po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Gusto ko lang po sagutin yung mga tao na ayaw kay President. Bakit ang daming tao na ayaw kay President? Dahil ba itong nangyayari ito na may pandemic? Dahil ba dito sa krisis na ito? Dahil ba sa COVID na ito? Kayo mga tao na naninira kay President, tumigil na kayo. Tumigil na kayo. Kung ayaw nyo kanya, umalis na lang kayo sa Pilipinas. Huwag niyo sisihin si President kung bakit nangyari ito. Bakit nagkaroon ng COVID? Kasi hindi lang naman sa Pilipinas, buong mundo. Si President na lang ang binabatikos nyo. Ito lang sasabihin ko sa inyo, ang dami na nagdaan na President, wala akong pakialam. Dati, President, talaga hindi, kahit magboto ako, basta wala akong pakialam about sa gobyerno. Pero nakita ako yung pagmamahal niya. Nakakaiba. Siya lang yung president na may malasakit. Sa kanya ko lang nakita. Yung unang nagdaan na president, wala akong nakita. Wala siyang ibang iniisip kundi tayo. Tayo ang iniisip niya. Kaya kayo lahat ng naninira kay President, tumigil na kayo. Kung ayaw nyo sa kanya, di umalis na lang kayo sa Pilipinas. Simula nung umupo siya, sinubaybayan ko. Siya lang ay may malasakit, mapagmahal sa kapwa niya. Pero bakit ganun? Ang mga tao hindi nakikita
panay panira. Lahat ng dumadaal sa Wulco, batikos, yung ayaw sa kanya. Magpasalamat pa nga tayo sa kanya eh. Dahil may pagmamahal siya sa atin, hindi lang sa kanyang sarili. Dapat nga tayo ay magsama-sama magdasal. Walang awayan. Bakit ang daming naninira sa kanya? Bakit ayaw sa kanya? Kasi sinisisi sa kanya itong pandemic na ito, itong COVID na ito, itong krisis na ito. Bakit? Kasalanan niya ba? Hindi niya kasalanan. Kaya nangyayari ito sa mundo ito. Kasi tayo ay pinaparusahan na. Ang dami natin pagkakamali. Ang dami ng nakakalimot sa taas. Mas inuuna yung kasiyahan nila. Lalo na yung nandun sa Qatar. Ayun daw, natutulog daw si Tatay Digong. Yun, natutulog. Nakakulambo daw. Siguro ito yung mga tao na binayaran. Ewan ko ba kung anong klaseng utak ng meron mga ito. O sadya lang nakasarado. Kasi hindi nakikita pati yung mata niya hindi niya ginagamit. Hindi niya nakikita yung mga ginawa ng president na mabubuti. Ang daming nagbago. Simula nung umupo siya, marami akong sinubaybayan na nagbago. Pero kung wala lang ito pandemic na ito, itong COVID na ito, okay okay na sana kaso lang dumating ito, pandemic na ito, itong krisis na ito, itong COVID na ito. Sa kanya naman sinisisi, hindi niya kasalanan. Buong mundo nga Bakit kaya yung mga tao hindi gumigising yung utak nila? Panira ng panira. Yan lang ang ginagawa nila. Lalo na yung nasa Kuwait ba yun? O sa Qatar tsaka sa Taiwan. Kayo walang magawa sa buhay.
Tumigil na kayo. Pakialaman niyo pa yung president natin. Ikaw Taiwanese, yung sa Taiwan, ikaw na lang sana ang president. Talaga ang daming tao dito sa mundong ito. Ang daming tao na masasama at salot talaga. Kaya habang nabubuhay pa kayo, meron pa kayong natitirang hininga, magbago na kayo. Kasi hindi natin alam yung buhay natin. Parang halaman lang yan. Napipitas. Hindi natin alam yung buhay natin. Ngayon, buhay tayo o bukas. Hindi na pala tayo magising. Kaya habang binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon para mabuhay pa, magbago na. Pati pa yung nakikita ako, nakapanginig ng laman. Patayin daw si President. Kasi wala naman daw kwenta, siya pa yung salot. Ano yun? Kabaliktaran na yata ang mundo. Siya patuloy ang salot. Siya patuloy yung masama. Sa pa yung teacher na yun. Teacher pa naman. Magbibigay daw siya ng 50 million ba yun? Ay, Diyos ko, para patayin lang si President? Bakit ganun? Diyos ko, mangilabot kayo. Ang Diyos lang pwede kumuha ng buhay natin. Ang Diyos lang. Bakit? Hindi kasalanan ng pumatay ng tao? Kaya si President, hindi niya kasalanan kung bakit nangyari ito sa atin, sa Pilipinas. Kasi buong mundo, lahat. Hindi lang sa Pilipinas. Sisihin nyo nang sisihin siya. Sa kanya lang nang binabato. Bakit? Wala siyang kasalanan. Kung bakit nangyayari ito. Kaya lahat kayo naninira kay President, tumigil na kayo. Magdasal na lang kayo. Yun ang gagawin nyo habang nabubuhay pa kayo, habang hindi pa kayo tinamaan ng COVID-19. Binibigyan pa kayo ng Diyos ng pagkakataon na magbago. Ang dami na kasing salot sa mundo.
Kaya ayun, pinapalo na tayo. Pinapalo na tayo ng Diyos kasi punong-puno ng kasamaan na itong mundo, buong mundo. Kaya nga buong mundo nagka-COVID eh. Pag nakikita ako, binabatikos talaga si President. Bakit ganun? Naiyak talaga ako. Minsan, naiyak talaga ako kasi talaga ang bastos na. Hindi ko kilala si President pero iba. Nararamdaman ko talaga siya na nakakaiba siya na President. Yung pagmamahal niya sa atin. Pero yung iba, hindi nakikita, hindi nararamdaman. Kasi, yan yung mga kontrabida, yan yung naninira sa kanya, yan yung mga ayaw sa kanya. Kayo, lahat ng naninira kay President, tumigil na kayo habang may buhay pa kayo, habang binibigyan pa kayo ng Diyos ng buhay nyo. Kasi hindi nyo alam ang bukas. Anytime kinukuha tayo ni God, magbago na kayo. Kaya tumigil na kayo. Magbigay ng 100 million. Meron pang para patayin lang do si President, pugutan ng ulo. Excuse me. Tama po ba yan? Ganun lang kadali. Bakit pag pumatay ka ng tao, may kaparusahan? Either pumunta ka sa heaven or sa impyerno, dumaretso. Hindi na lang kayo natakot sabihin ng ganyan. Tapos meron pa ako nakita, dumaan pa sa wulko, yung ano po ba yun? Na nakita ako na nasa kabaong si President, kabaon. Grabe, mga tao ngayon, ginagamit na kayo ng hindi nakikita ng mga body spirit. Magbago na kayo. Lahat tayo nagkakasala. Kaya may pagkakataon para ituwid yun. Lahat ng pagkakamali natin. Please lang ha. Panawagan ko sa naninira kay President. Buksan nyo ang isip nyo at saka mga mata nyo. Kaya binigyan kayo ni God ng mata nyo at isip nyo para gamitin nyo. Baka siguro yung mga tao na yan yung mga binabayaran. Yan yung talagang sadyang na mga salot sa mundo. Kaya tumigil na kayo sa paninira nyo. Kapanggigil kayo. Dami na lang, sa kanya na lang lahat ang sinisisi. Hindi niya ginusto to.
wala lang sana itong pandemic na ito. Ang ganda ng pamumuhay, ang dami ng pagbabago. Kaya please lang, tumigil na kayo. Sa halip na magsama-sama, magtulungan, magdasal sa ating bansa. Tapos yan pa ang inaano nyo. Patuloy nyong hinihila ng pababa ang ating president. Bakit? Ayaw nyo sa kanya? Ayaw nyo kay president? Umalis na kayo, pumunta na kayo sa ibang lugar, dun na kayo kung ayaw nyo sa kanya. Ganun lang kasimple. Ay, Diyos ko. Mga tao na ito, ang daming ewan. Minsan, nakikita ko yung live ni President. Nakakaiyak. Pagod na yan. Sa kakaisip kung ano nang nangyayari sa Pilipinas. Pero, lumalaban siya. Kinakaya niya para sa atin. Hindi lang para sa kanya, para sa buong mundo, para sa atin. Kung ibang president lang yan, siguro wala na tayo. Baka ang dami-dami ng namatay. Kaya nga may quarantine eh. Kasi gusto niya hindi tayo magkahawa-hawa para ma-monitor kung sino yung may COVID. Ang dami pa rin pasaway, hindi nakikinig. Kaya tumigil na kayo. Mga tao na naninira palagi, wala nang magawa kundi manira na lang. Lalo na itong niyupak na ito. Itong niyupak na ito. Itong matanda na ito. Nakakulong na daw si Francis Leo Marcos, tapos sana nga daw kasunod na daw si President Duterte. Ito, sinabi na itong matanda na ito. Itong matanda na ito. Ayan. Ito. Nakakulong na daw si Francis Leo Marcos, tapos sana nga daw sunod naman daw si President. Eto, nabasa ko. Niyupak na din. Ang tanda-tanda na ito. Eto daw. Sana nga daw, makulong daw si President daw para guminhawa naman ang ating bansa. Hoy, matanda ka, ha? Ito sasabihin ko sa'yo. Wala akong pakialam. Kaya maraming hindi gumagalang din sa'yo. Dahil kabastusan ng bunganga mo. Guminhawa? Siguro, hindi mo nakikita. Matanda ka na. Hindi mo nakikita yung mga ginawa ni President ng mga kabutihan. Paninira lang.
Ang saya-saya niya kasi nahuli na si Francis Leo Marcos. After that, isunod daw na naman si President Duterte para guminhawa daw ang bansa natin. Ginhawa na ang bansa natin. Ang daming pagbabago. Tumaas ang sahod ng mga pulis, tumaas ang sahod ng mga sundalo, tumaas ang mga pensyon. Ang dami siyang ginawa habang nakaupo siya. Sa tungkulin niya, ang dami. Bakit? Tanong ko sa'yo, ha? Ito yung matanda na to, ha? Tanong ko. Ito. Itong matanda na ito. Tanong ko sa'yo. Hindi mo nakikita? Yung ginawa ng president natin? Ikaw ang salot sa mundo. Salot ka. Tanda ka. Magdasal ka dapat. Kasi matanda ka na eh. Ilan na lang ang natitira sa ano mo? Edad mo. Tanda ka na. Binigyan lang tayo ni God na mabuhay na hanggang 100 siguro. Hindi Maswerte na yung tao kung mabubuhay pa tayo hanggang 100 years. Ikaw matanda ka na. Wala ka nang ginawa kundi panira ng panira sa kapwa mo. Nanggigigil ako talaga dito. Promise. Dito ako nanggigigil. Dito. Ayan Ayan, yung mukha ng matanda na yan. Magdasal ka. Mangumpisal ka. Sa pagkakamali mo, kasalanan mo, paninira mo, sa kapwa mo. At sasabihin mo, ginhawa. Pag mawala si Duterte, pag nakakulong siya, isunod kay Francis Leo Marcos. Kung sino pa yung taong nakatulong, yun pang hinihila sa pababa. Ito lang Oo, may kasalanan nga siya. May kasalanan. Iba nga ginagamit ng pangalan. Yan nga ang nakikita ako sa sa wall ko, napapanood ko. Bakit? Nung tumutulong siya, may media ba? Wala. Ang daming sinagip niya. Ang daming sinagip niya na tao na nagugutom. Itong panahon na krisis. Kaya kayo buksan yung mga mata nyo. Sayang lang yung mga mata nyo. Sayang lang, sinasabi ko sa inyo. Panggigil kayo. Tumutulong yung tao. Ang dami. Sinubaybayan ko din ito. Itong Francis Leo Marcos. Simula nung umpisa ng pagtulong niya, sinubaybayan ko. Bakit hindi yun nakikita ayon? Bakit? Sino bang nakakagawa? Hindi naman siyang politiko. Senador. Hindi naman siya. Pero tumutulong siya. Dapat nga mga politiko nga sana ang tumulong Pilit nyo siyang hinihila pababa. Oo, kasalanan niya. Nagpalit nga ng pangalan. Norman Makusin. Ay, school mga tao na ito.
nakatulong naman siya sa maraming tao. Alam nyo, kayo, tumigil na kayo. Please lang. Tumigil na kayo sa paninira. Oo, kasalanan niya yan. Kasalanan niya. Siyempre, kung yun nga, nagpalit siya ng ibang pangalan. Norman nga siya daw. Ang pangalan niya daw tunay, Norman. Sige, nandun na tayo. Pero ang daming lumalabas na batikos sa kanya. Oo, may batas. May batas tayo. Kaya nga pag tayo ang nagkamali, nagkasala, kaya ang batas nga ang bahala sa atin, di ba? Alam mo, sabihin ko sa inyo, ang mabigat na kasalanan, yung pumatay ng kapwa natin. Yan. Kasi hindi tayo nagbigay ng buhay nila. Ang Diyos ang nagbigay ng buhay natin, ang bawat isa sa atin. Kaya siya lang din nakakaalam kung kailan tayo kukunin. Walang nakakaalam. Kaya kayo, magbago na kayo habang binibigyan pa tayo ng Diyos na magbago. Kaya itong pandemic na ito, krisis na ito, COVID-19 na ito, nangyayari ito sa buong mundo dahil punong-puno na sa kasalanan itong mundong ito. Kaya nga, nasa Bible yun eh. Nasa Bible, darating ako na katulad ng magnanakaw na walang nakakaalam. Kaya, guys, habang nabubuhay tayo, gumawa na tayo ng mabuti. Kahit gaano ka pang kayaman, wala tayong madadala. Wala tayong madadala. Wala tayong madadala. Kaya magbago na tayo. Kaya please lang, kayo ha, yung naninira kay President, tumigil na kayo. Manahimik na kayo. Lalo na yung matanda na yon. Yung pinakita ko kanina, grabe. Eto ha, pakita ko ulit. Ito. Itong matanda na ito, ho. Ito. Masaya. Tuwang-tuwa na siya kasi nakakulong na daw si Francis Leo Marcos. Norman, sabi niya ganun. Yung pangalan niya daw si Norman. Ano kaya problema ng matanda na ito? Yung edad mo, magpasalamat ka kung abutin mo pa yung 100 years. Kung bibigyan ka pa ni God ng 100 years. Puro panira na lang, matanda ka na. Dapat nga ipakita mo sa mga apo mo, mabuting lolo ka. Ay, Diyos ko. Panginig ng laman. Mga puro panira. Lalo ako nang gigigil. Nabasa ko na isunod niya daw si
Si President nga sana daw, sunod nga daw sana. Siya na daw sana din ang makulong para guminhawa daw ang ating bansa. Sabihin ko sa'yo, ginhawa ang ating bansa. Ginhawa na. Ito lang, dumating lang kasi itong pandemic na ito, itong COVID na ito. Ang ganda na sana ng takbo, pero hindi niya kasalanan kung bakit nangyari ito. Huwag niyong sisihin si President. Bakit? Kasalanan niya na nagkaroon ng COVID? Hindi. Sabihin ko, pinapalo na tayo. Hindi kasalanan ng President, pinapalo na tayo. Pinapalo na tayo sa taas. Kasi ang dami ng tao nakakalimot. Wala tayong, sabihin ko, ang dami kasing taong na mayabang. Pinagyayabang yung mga kayamanan. Bakit? Ang kayamanan nyo, madadala nyo yan? Sabihin ko sa'yo, pues hindi. Hindi nyo madadala yan. Kayamanan. Kaya ang dami eh. Kaya minsan ang nakikita ko sa tao pag maraming pera, mabango eh. Alam mo yun? Lalo yung mga tao na, ganyan. Bakit? Madadala nyo yan? Sa impyerno? Hindi. Ay, hindi nyo madadala yan sa kabilang buhay. Maswerte na lang tayo kung sa heaven ang pupuntahan natin. Kaya walang nakakaalam sa atin kung saan ang way natin sa dalawa. Dalawang pinto yan. Sa heaven ba? O sa impyerno? Kaya tumigil na kayo. Ako, ayaw ko talaga mag-live eh. First time ko talaga. Kasi, nakapanggigil itong naninira kay President. Hindi ko siya kaano-ano si President. Kaso lang, nakita ko talaga yung nakakaiba sa kanya. Nakakaiba na President. Ang dami-dami dumaan na President. Pero, hindi ko naramdaman yung malasakit, yung pagmamahal. Hindi ko naramdaman. Pero sa tanda ko na to, ngayon ko nasubaybayan yung pagmamahal ni President Duterte sa atin. Pero marami pa rin tao na ayaw sa kanya, patuloy naninira, hindi binubuksan ng mga mata, patuloy pa rin nakapikit, at bulag pa rin sila. Buti sana kung mga bulag na lang eh. At least, hindi nila nakikita, bulag. Kaya nga kayo binigyan ng Diyos ng mata, binigyan tayo para magamit natin. Kaya mga taon to nakapanggigil. Tsaka, huwag niyo sihin si President kung bakit nag-krisis. Nasa atin yun. Nasa atin yun. Sipag lang. Magtrabaho tayo. Sipag. Huwag lahat sa kanya isisisi. Alam ko maraming ayaw sa kanya dahil marami ako nababasa. Kaya tumigil na kayo. Manahimik at tumigil. Magdasal. Yan ang gagawin nyo. Hindi puro panira ng panira. Kayo mga salot sa mundo. Kapanggigil kayo Noon pa nung napanood ko yung Taiwan girl, payatot na yon, talaga nang gigigil ako dun Akala mo feeling niya, payatot na yon. Para naman butiki. Hay, Diyos ko Lord, patawarin mo ako.
Puro na lang panira. Ano kayang alam niya sa politiko? Dada ng dada. Yung Taiwan na girl na yun. Tsaka yung Qatar. Mga walang modo, walang respeto. Ay, Diyos ko Lord. O sadya lang talaga yung mga utak nila makikitid. Akala mo yung babae na sa Qatar, nagja-jogging daw siya. Oh, wala akong panahon sa inyo. Mas may panahon pa ako magja-jogging. Oh. Mas may panahon pa daw siya magja-jogging. Yung tatay nyo, nandun pa, nakakulambo. Diyos ko, bastos na itong ano na to. Qatar girl na ito. Talaga. Wala silang mga modo. Siguro, ito yung mga tao na to na binabayaran. Nabayaran siguro. Malayo pa yung eleksyon. 2022 pa. Ha? Kaya manahimik kayo. Yan. Tumigil kayo. Buti nga, itong si, yung artista na to, si Mystica. Isa din yun. Bastos din ng kanyang bunganga. Pagmumura niya, binumura niya na din ng president. Ayan, yung mga artista, ang daming ayaw sa kanya, kay president. Siya ang sinisisi. Dahil nag-close ang ABS-CBN. Bakit kay president sinisisi? Kaya please manahimik na kayo. Please lang. Magbago at manahimik. Ha? Ito, wala tayong ito lang sabihin ko ulit ha. Wala tayong madadala sa kabilang buhay pag tayo na mawala sa mundong ito. Walang permanent dito. Lahat tayo ay mawawala. Kaya parang bulaklak nga lang eh. Parang bulaklak lang ang buhay dito. Yung nalalanta. Hanggang mag-dry. Diba? Yung nalalanta muna. Hanggang mag-dry. Hanggang patay na. Tapos namumunga. Kaya salitan lang ang tao sa mundo. Kaya tayo, dito sa sanlibutan, punong-puno ng kasamaan. Mas minamahal nila yung mga materials na bagay. Sabihin ko sa inyo, lahat niyan, wala tayong madadala. Lahat yan. Kaya kayo, manahimik sa paninira nyo ha. Tumigil na kayo sa paninira kay President Duterte. Kapanggigil. Talaga first time ko talaga itong magla-live ng ganito. Kasi ang dami ko talaga napapanood na ayun nga, minsan nag-live na bastos ang mga yung mga bunganga nila. Yun nga, sa wulko, nababasa ko. Yun nga, patayin daw si president o pugutan ng ulo. Diyos ko, mangilabot kayo, hindi kayo natakot? Diyos ko, ang pumatay ng tao, bagsak nyo, impyerno. Ano yun? Manok? Na anytime patayin nyo na lang? Bakit? Pag pumatay ka ng tao, walang kaparusahan?
Kaya magbago na. Yun lang. Sabi ko sa inyong lahat. Buong mundo dami kasi nakakalimot. Ang daming ligaya lang ang ginagawa dito sa sanlibutan. Puro kasiyahan, sakiman. Yan lang, batikos dito, batikos diyan. Sa halip na magsama-sama tayo, magdasal, manalangin. Manghingi tayo ng tawad sa taas. Buong mundo, hindi lang para sa atin, hindi lang para sa ating bansa, buong mundo. Bumili kayo ng ng Bible nyo. At yan ang gagawin nyo, magbukas kayo ng Bible nyo habang naka-quarantine kayo. Yan, gawin nyo, magbasa-basa kayo. To, sana ba yung ko dito? To. Oh, to. Pakita ko sa inyo. To, bumili kayo nito. To. Yan, Bible. Habang naka-quarantine kayo, yan ang basahin nyo. Hindi yung puro pangbabash ang anuhin nyo kay President. Yung ayaw sa kanya. Ang ayaw nyo, umalis na kayo sa Pilipinas. Yun lang, napakasimple. Gigigil ako sa mga tao na to. Yan. I love my president. The best na president. President Duterte. Siya lang ang nakita ko na the best na president. Yung unang nagdaan na president, hindi ko nakita yung pagmamahal nila, hindi ko nakita. Pero sa kanya ko nakita. Siya ang nakita ko yung talaga yung pagmamahal niya. Kaya kayo mga basher, mga naninira, tumigil na kayo. Tumigil na kayo. Sa halip na magdasal kayo, itong nangyayari sa mundo, sa buong mundo, magdasal, yan ang gagawin nyo. Hindi yung panira ng panira. Wala na lang ako nakita. Puro batikos diyan, batikos dito. Puro na lang si President. Wala na lang ako nakita, pati kay Francis Leo Marcos. Yung tumutulong na nga yung tao. Yan, yung mga ayaw sa kanila, yung mga basher na yan. Yan yung mga tao na wala na, pinasukan na ng mga bad spirit. Yung mga yan, yung mga tao na ginagamit na ng mga kadiliman. Yan yung mga tao na salot. Sige po, ito lang po masasabi ko sa inyo. Salamat po ng marami. Maraming salamat po.